Alam mo ba kung ano ang gusto ng mga babae sa kama? Tinitingnan mo ang mga video, binabasa ang mga artikulo. Baka nga diretsyong tinanong mo na rin ang ilang babae. Pero ito ang totoo. Hindi kailanman sasabihin ng mga babae ang buong katotohanan tungkol sa sex. Hindi dahil nagsisinungaling sila, kundi dahil pinoprotektahan nila ang iyong ego, iniiwasan ng awkwardness, o kaya'y hindi nila lubos na nauunawa ng kanilang sariling mga reaksyon. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 katotohanang sexual na alam ng mga babae pero hindi kailanman aaminin sa iyo. Kapag naunawaan mo ito, magbabago magpakailanman ang iyong pananaw sa sexualidad ng babae. Una, lahat ng natutunan mo mula sa porn ay hindi lang mali. Ito pa nga ang kabaligtaran ng tunay na gumagana. Alam ito ng mga babae, pero hindi nila ito diretsyong sasabihin dahil ayaw nilang wasakin ang iyong kumpiyansa o harapin ang iyong defensive na reaksyon. Nagpapanggap silang natutuwa. Kunwari, gumagana ang mga galaw mong hinugot sa porn habang iniisip nila ang listahan ng pamimili. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay nangangahulugang kailangang harapin ang iyong nasaktang ego. At sa totoo lang, mas gusto ng karamihan sa mga babae na magpanggap na may orgasm at tapusin na lang ito. Narito ang unang lihim na magpapagulat sa iyo. Ang mga babae ay kasing polygamous ng mga lalaki, baka nga higit pa. Pinaniwala ka na ang mga lalaki ang nagkakalat ng binhi habang ang mga babae ay nagpapakasal sa iisang partner. Walang katotohanan niyan. Isipin mo ito sa matematikal na paraan. Kung ang mga lalaki ay may maraming partner, sino ang mga hinintay nila? Mga alien? Hindi mga babae rin na may maraming partner. Pero itinuturo ng lipunan sa mga babae na itago ang ganitong kalikasan, na magpanggap na sila ay natural na monogamous, na iisang lalaki lang ang gusto nila habang buhay. Ang totoo, mas mabilis mabagot ang mga babae sa parehong partner kaysa sa mga lalaki. Narinig ko mula sa isang nagtatrabaho sa fertility clinic ang isang kamanghamanghang bagay. Kapag ang mga mag-asawa ay nahihirapang magbuntis pagkatapos ng maraming taon na magkasama, minsan ang kailangan lang ay magkaroon ng maikling paghihiwalay ang babae. Halimbawa, isang business trip o ilang oras na magkahiwalay at biglang magbubuntis siya. Alam ito ng mga doktor pero hindi nila sinasabi. Ang katawan ng babae ay tumatanggi sa sperm ng kanyang pangmatagalang partner. Ang kanyang biyolohiya ay nagsasabing kailangan ko ng genetic diversity, pero sa sandaling may posibilidad ng bagong partner, kahit ang psikolohikal na ideya lang nito, tumataas ang kanyang fertility. Inihanda ng kanyang katawan ang sarili para sa bagong genetic material. May isang pag-aaral na hindi nila gustong pag-usapan. Ang mga babaeng may asawa na pumupunta sa mga girls trip, kahit hindi sila nangangaliwa, mas nagiging fertile sila pagbalik sa loob ng 2 linggo. Ang simpleng pagkakaroon sa paligid ng mga bagong lalaki, pagsayaw sa club, pagpapalibre ng inumin, tumutugon ang kanilang katawan. Mas malakas ang kanilang ovulation, mas marami silang cervical mucus. Tumitindi ang kanilang sexual na pagnanasa. Ang kanilang biyolohiya ay humihiling ng genetic diversity, habang ang kanilang isipan ay nananatiling tapat. Pero nararamdaman nila ang ganitong biological na pangangailangan na hindi nila maipaliwanag at hindi nila sasabihin sa kanilang asawa ang ganitong pakiramdam. Dahil paano mo ipapaliwanag na ang iyong katawan ay gustong-gusto ng isang bagay na hindi gusto ng iyong isipan? Gusto mo bang maunawaan ang mas malalim na tungkol sa pagnanasa ng babae? Ang atraksyon ng mga babae ay cyclical sa paraang hindi napapansin ng mga lalaki. Sa panahon ng ovulation, ang mga babae ay naaakit sa ganap na iba't ibang uri ng lalaki kaysa sa ibang panahon ng buwan. Ang mabait at matatag na nobyo na pinili niya ito nung hindi siya fertile, nung gusto ng kanyang utak ng seguridad. Pero sa panahon ng ovulation, tinitingnan niya ang bad boy, ang atleta, ang agresibong alpha type. Ang kanyang biyolohiya ay literal na humihila sa kanya sa iba't ibang direksyon, depende sa kanyang cycle. May isang phenomenon na natuklasan ng mga mananaliksik.
Ang mga babaeng may relasyon ay hindi sinasadyang nagbibihis ng mas mapang-akit sa panahon ng ovulation kapag wala ang kanilang partner. Pupunta sa trabaho, pamimili, gym, biglang suot niya ang masikip na damit, ang low-cut na top, ang mga takong na hindi niya karaniwang suot. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto lang niyang maging maganda ngayon. Pero alam ng kanyang katawan kung ano ang ginagawa nito. Nagtitinda ito ng fertility sa mga potensyal na alternatibong kapareha habang nananatiling tapat ang kanyang isipan. Isang beses, sinabi sa akin ng isang gynecologist ang isang bagay na magpapakagulat sa karamihan. Ang katawan ng babae ay kayang mag-imbak ng sperm mula sa iba't ibang partner at pumili kung alin ang magpapabunga sa itlog. Tinatawag itong sperm competition. At ang reproductive system ng babae ay idinisenyo para dito. Ang cervix, ang mucus, ang pH levels, lahat ito ay nagsisilbing testing ground kung saan nagkakompetisyon ang iba't ibang sperm. Kaya naman ang mga babaeng nangangaliwa sa panahon ng kanilang fertile window ay may mataas na tsansang magbuntis kahit na ilang taon na silang nagtatangkang magbuntis kasama ang kanilang asawa. Ang katawan ang gumagawa ng pagpili at hindi palaging ang pangmatagalang partner ang napipili. Ang ikalawang lihim, ang oral sex, ay hindi ang regalo na inaakala mo. Itinuro sa iyo na ang pagbibigay ng oral sex sa isang babae ay nagpapakita ng pagiging mapagbigay na magkasintahan, na lahat ng babae ay gustong-gusto ito, na ito ang sikreto sa kasiyahan ng babae. Narito ang hindi sasabihin ng mga babae. Marami sa kanila ay nakahiga doon, nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng UTI. Napakaikli ng urethra ng babae, kaya ang bakterya mula sa iyong bibig ay diretso sa kanilang pantog. Ang kamanghamanghang oral session na ipinagmamalaki mo, maaring gumugol siya ng susunod na linggo sa antibiotics, nahihirapan sa paghihi, at sinisisi ka sa loob-loob niya. May isang nurse nakilala ko na nagtatrabaho sa Women's Health ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng Valentine's Day at New Year's Eve, tumataas ng husto ang mga kaso ng UTI. Bakit? Dahil iniisip ng mga lalaki na sila ang mga romantikong bayani sa mga marathon oral sessions. Ayaw ng mga babae na sirain ang mood. Ayaw nilang saktan ng damdamin, kaya tinitiis nila ito kahit alam nilang magbabayad sila ng mahal pagkatapos. Ang ilang babae ay nagkaroon ng napakaraming UTI mula sa oral sex na nagkaroon na sila ng antibiotic resistance. Pero sasabihin ba nila sa kanilang partner na itigil ito? Hindi. Titiisin nila ito sa katahimikan dahil ang pagsasabi na ang iyong signature move ay talagang nakakasakit sa kanila ay isang usapang walang gustong harapin, at ang mga spontaneous na session na nakikita mo sa mga pelikula kung saan ang lalaki ay nagbibigay ng oral sa babae sa kotse, sa elevator. Pagkatapos ng buong araw na labas, iniisip ng mga babae ang bakterya, ang germs, ang katotohanan na hindi ka naghugas ng kamay mula kaninang umaga. Hinawakan mo ang poste sa subway, ang hawakan ng pinto, ang iyong telepono na mas maraming bakterya kaysa sa upuan ng toilet, at ngayon ang mga daliring iyon ay nasa pero hindi ka nila pipigilan dahil ayaw nilang sirain ang mood o magmukhang high maintenance. Magkakaroon sila ng UTI, iinom ng antibiotics at hindi ito babanggitin. May isa pang mas masamang layer dito. Ang ilang babae ay madaling magkaroon ng yeast infections mula sa oral sex. Ang balanse ng bakterya sa vagina ay napakadelikado at ang laway ay maaaring ganap na makagulo rito. Kaya na ngayon, kailangan nilang harapin ang pangangati, paghapdi, discharge at kailangang kumuha ng antifungal medication. Pero sinabi ba nila sa iyo na ang iyong masigasig na oral session ang nagdulot nito? Siyempre hindi. Magdadahilan sila tungkol sa pH imbalance, stress, bagong sabon. Kahit ano maliban sa totoo, na ang iyong bibig ang nagdulot ng isang linggong discomfort. May mga group chat ang mga babae kung saan pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito. Nagbabahaginan sila ng mga home remedy, kung anong antibiotics ang pinakamabisa, paano maiwasan ang mga impeksyon,
Magte-text sila ng 1 oras niya akong dinidilaan kagabi at alam ng bawat babae sa chat na iyon kung ano ang ibig sabihin ng emoji na iyon. Lahat sila ay iisipin, kawawa naman ang uretra mo. Nagbabahaginan sila ng mga rekomendasyon ng cranberry juice, mga suplementong demonos, ang pinakamabuting probiotics. Isang buong underground network ng mga babaeng hinaharap ang mga kahihinatnan ng pagiging mapagbigay ng mga lalaki na hindi mo malalaman na umiiral. Ang ikatlong lihim ay sisira sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa orgasm ng babae. Ang vaginal orgasm na ipinagmamalaki mong naibigay, hindi ito umiiral sa paraang iniisip mo. Lahat ng orgasm ng babae ay nagmumula sa clitoris. Lahat. Ang internal orgasm na akala mo ay naibibigay mo sa pamamagitan ng penetration, ito ang internal structure ng clitoris na na-stimulate. Ang clitoris ay hindi lang ang maliit na botones na naaalala mo paminsan-minsan na umiiral. Ito ay isang buong internal structure tulad ng isang iceberg kung saan ang tuktok lang ang nakikita. Ang ilang babae ay may structure na ito na mas malapit sa vaginal wall. Kaya ang penetration ay nagbibigay ng stimulation dito. Sila ang mga masuwerteng 18% na kayang mag-orgasm mula sa penetration lamang. Ang iba pang 82%, nagpapanggap sila para sa iyo, gumagawa sila ng mga tunog na sa tingin nila ay gusto mong marinig dahil ang iyong ego ay napakalapit na konektado sa iyong penis na ang pagsasabi na hindi ito sapat ay magpapawasak sa iyo. Kaya nagpapanggap sila at naniniwala ka. At lahat ay nagpapanggap na gumagana ang sistemang ito. May ginagawa ang mga babae. May buong communication network sila tungkol dito. Magte-text sila sa isa't isa. Akala niya nag-orgasm ako ulit mula sa penetration. Haha. At sasagot ang kanilang mga kaibigan ng mga tumatawang emoji dahil alam nilang lahat ang sikreto. Alam nilang lahat na nagpapanggap sila para sa iyong kapakanan. Ang natursay ng orgasm at aggression mamaya, kapag sila ay mag-isa kasama ang kanilang mga vibrator na hindi napapagod, hindi nasasaktan ang ego at talagang nakatuon sa kung ano ang gumagana. Pero narito ang mas komplikadong bagay tungkol sa orgasm ng babae na hindi na pag-uusapan. Ang mga babae ay maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng orgasm na ganap na iba ang pakiramdam. At karamihan sa mga lalaki ay walang ideya. Merong mabilis na surface clitoral orgasm, ang malalim na internal orgasm mula sa G-spot stimulation na talagang bahagi lang din ng clitoris. May cervical orgasm na tanging ilang babae lang ang nakakamit. At kahit na full-body energetic orgasms na walang kinalaman sa genital stimulation. Pero iniisip mo na ang iyong 3 minutong jackhammering ay nagbibigay sa kanya ng mind-blowing orgasms. Mas maganda pa ang orgasm niya mula sa kanyang showerhead. Ang pressure na magpanggap ng orgasm ay nagsisimula ng bata pa ang mga babae. Natututo sila mula sa mga pelikula, mula sa mga kaibigan, mula sa mga inaasahan ng kanilang unang nobyo na dapat silang mag-orgasm mula sa penetration. Kaya nagsisimula silang magpanggap bago pa man nila malaman kung ano ang tunay na orgasm. Sa oras na maunawaan nila ang kanilang sariling katawan, kadalasan kapag sila ay mag-isa kasama ang isang vibrator, nakalak na sila sa pattern ng pagpapanggap sa mga partner. At ang pagbasag sa pattern na ito ay nangangahulugang pag-amin na nagsinungaling sila, harapin ang nasaktang ego ng lalaki at posibleng wakasan ang relasyon. Kaya patuloy silang nagpapanggap at patuloy kang naniniwala. May buong industriya na itinayo sa pagtuturo sa mga babae kung paano magpanggap ng orgasm ng convincingly. Hindi kung paano magkaroon nito, kundi kung paano ito gawin. Mga artikulo tungkol sa timing, tunog, muscle contractions, breathing patterns. Pinag-aaralan ito ng mga babae na parang naghahanda para sa isang pagsusulit. Dahil ang social cost ng hindi pagkakaroon ng orgasm, ng pagpaparamdam sa lalaki na hindi siya sapat, ay mas mataas kaysa sa cost ng pagpapanggap. Ang iyong kasiyahan ay nagiging performance niya at lahat ay talo. Ang ika-4 na lihim ay tungkol sa iyong porn habit at ito ay brutal.
Alam ng mga babae na nanonood ka ng porn, malinaw naman, pero ang hindi nila sasabihin ay kung gaano ito nakakasira sa iyong sex life sa kanila. Iniisip mo na ang panonood ng porn ay nagpapabuti sa iyo sa kama, nagbibigay ng mga ideya, nagpapanatili ng mataas na sex drive. Ang kabaligtaran ng totoo, ang iyong utak ay nire-rewire para tumugon lamang sa extreme visual stimulation. Ang tunay na sex sa tunay na babae ay nagiging boring. Isang therapist na dalubhasa sa sexualidad ng mag-asawa ang nagsabi sa akin ng isang nakakagulat na bagay. Ang mga babae ay dumating sa kanila na nagrereklamo na ang kanilang mga partner ay hindi kayang panatilihin ang erection sa normal na sex, pero walang problema sa masturbation. Sinasisi ng mga lalaki ang mga babae, hindi ka sapat na kaakit-akit, hindi ka sapat ang ginagawa, hindi ka sapat ang enthusiasm, pero hindi ang mga babae ang problema. Ang mga lalaking ito ang nag-train sa kanilang utak na tumugon lamang sa mga pornographic na senaryo. Kailangan nila ng constant visual novelty, extreme positions. Maraming babae, mga bagay na hindi umiiral sa tunay na kwarto kasama ang tunay na partner. Alam ng mga babae kapag sinusubukan mo ang mga galaw mula sa porn, ang posisyong iyon na maganda sa camera pero nangangailangan ng flexibility ng isang gymnast at walang nararamdaman para sa kanya. Alam niya kung saan mo iyon nakuha. Ang jackhammering na nakita mo sa video na akala mo ay nagpapabaliw sa mga babae, binibilang niya ang mga segundo hanggang matapos ka. Ang dirty talk na kinopya mo ng verbatim mula sa porn script, nangangatog siya sa loob pero umaarte sa labas dahil hindi kayang tanggapin ng iyong fragile ego ang totoo. At narito ang mas madilim pang bagay. Alam ng mga babae na ang iyong paggamit ng porn ay nakakaapekto sa kung paano mo sila tinitingnan. Sinusuri mo sila consciously or hindi kumpara sa mga porn star. Ang kanilang natural na katawan ay hindi katulad ng mga surgically enhanced na katawan na tinititigan mo ng maraming oras. Ang kanilang natural na reaksyon ay hindi ang mga theatrical performances na nakasanayan mo. Nararamdaman nila ang iyong disappointment, ang iyong kakulangan ng enthusiasm, pero hindi nila sasabihin na ito ay dahil sa iyong porn habit. Sisisihin nila ang kanilang sarili. Iisipin na hindi sila sapat habang iniisip mo kung bakit hindi katulad ng mga video ang tunay na sex. Ang death grip syndrome ay isang bagay na pinag-uusapan ng mga babae pero hindi kailanman kasama ang mga lalaki. Inentren mo ang iyong penis na tumugon lamang sa particular na pressure at bilis ng iyong kamay. Walang vagina ang makakagawa nito. Kaya nahihirapan kang mag-orgasm sa sex o hindi ka makapanatili ng erection. At siniisip niya na kasalanan niya. Sinusubukan niya ang lahat, lingerie, roleplay, bagong posisyon. Hindi alam na ikaw ang nag-desensitize sa iyong sarili sa anumang bagay maliban sa iyong kamay at isang screen. Ang porn-induced erectile dysfunction ay epidemya na ngayon sa mga kabataang lalaki. Mga lalaki sa kanilang 20s na hindi makapag-erect kasama ang magagandang at willing na babae dahil ang kanilang utak ay nangangailangan ng supernormal stimulus ng porn. Ang mga babae ay hinaharap ang mga partner na nawawalan ng tigas sa gitna ng sex na kailangang mag-isip tungkol sa porn para manatiling matigas, na minsan ay humihingi pang manood ng porn habang nagsisex. Pero ang pag-usap tungkol dito ay nangangahulugang harapin ang iyong adiksyon. At karamihan sa mga babae ay hindi handa para sa ganitong usapan. Kaya nagpapanggap silang okay lang habang namamatay sa loob. Ang ikalimang lihim, ang pinakanakakapinsala, new partner sperm syndrome. Ang iyong sperm count at kalidad ay literal na tumataas ng 2 hanggang 3 beses sa isang bagong partner. Hindi pagkatapos ng pahinga, hindi pagkatapos ng rest, kundi particular na sa isang bagong tao. Ang katawan ng babae ay tumutugon sa parehong paraan, mas nagiging fertile sila sa mga bagong partner. Ito ang paraan ng ebolusyon para hikayatin ang genetic diversity. Ang iyong katawan ay literal na idinisenyo para mangaliwa at gayon din ang kanya.
Ang mga lalaki sa pangmatagalang relasyon ay madalas na nagkakaroon ng erectile dysfunction, mababang libido, nabawasang sperm count. Inirereseta ng mga doktor ang Viagra, testosterone, sinasabing dahil ito sa edad. Pero kapag ang mga lalaking ito ay nangangaliwa, biglang parang teenager ulit sila. 4 na beses sa isang gabi, walang kailangang pills. Ang kanilang katawan ay nabuhay para sa mga bagong partner. Ang mga babae ay nakakaranas ng parehong bagay. Inakala nila na patay na ang kanilang sex drive pagkatapos ng mga taon ng kasal. Pero kapag nagka-crush sila sa isang katrabaho, biglang may mga sexual na panaginip na babasa mula sa isang text message. Nararamdaman ang mga bagay na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang reproductive endocrinologist ang nagbahagi ng isang bagay na hindi nila inilalathala. Kapag gumagawa sila ng sperm analysis sa mga lalaking nagtatangkang magbuntis kasama ang kanilang asawa, madalas na mababa ang counts. Pero kapag ang mga lalaking ito ay nag-donate ng sperm, kung saan ipinapakita sa kanila ang mga larawan ng iba't ibang babae, ang kanilang counts ay 3 beses na mas mataas. Ang parehong lalaki, parehong araw. Iba't ibang resulta batay sa perceived partner novelty. Ang iyong biolohiya ay sumisira sa iyong monogamia at walang gustong aminin ito dahil sinisira nito ang pantasya ng walang hanggang pag-ibig. Alam ito ng mga babae sa relasyon ng instinctive. Nararamdaman nila ang tugon ng kanilang katawan sa mga bagong lalaki kahit mahal nila ang kanilang partner. Ang trainer sa gym, ang bagong lalaki sa trabaho, yung bartender na nanglalandi, ang kanilang katawan ay gumagawa ng mas maraming hormones, mas maraming lubrication, mas maraming pagnanasa kaysa sa naramdaman nila sa kanilang partner sa loob ng maraming taon. Pero hindi nila ito sasabihin sa iyo. Sasabihin nila na dumaranas lang sila ng phase o sisisihin ng stress o hormones kahit ano maliban sa totoo na ang kanilang biolohiya ay humihiling ng novelty tulad ng sa iyo. Ang Coolidge effect, iyan ang siyentipikong pangalan para sa phenomenon na ito. Pinangalanan ito mula sa isang lumang biro tungkol kay President Coolidge, pero tunay ang agham. Ang mga lalaki ng halos lahat ng species ay nagpapakita ng bagong sexual na interes kapag ipinakita sa kanila ang mga bagong babae kahit pagkatapos na mukhang pagod na sa sexual na kasama ang kanilang kasalukuyang partner. Miyang mga tao ay hindi naiiba. Ang 7-year itch, iyan ang tagal bago tuluyang mawala ang biological novelty. Pagkatapos nito, nilalabanan mo ang iyong sariling biolohiya para mapanatili ang atraksyon. Ang katawan ng mga babae ay talagang nagbabago ng kanilang secretions batay sa partner novelty. Bagong partner, mas maraming lubrication, iba't ibang pH, iba't ibang bacterial composition. Ang kanilang katawan ay literal na naghahanda para sa bagong genetic material. Pangmatagalang partner, bumababa ang lahat, mas kaunting natural lubrication, mas kaunting arousal, mas mahabang oras para mag-orgasm kung magkakaroon man. Pero hindi masasabi ng mga babae, tuyo ako dahil nababagot na ang katawan ko sa iyo. Sisisihin nila ang menopause, stress, hormones, kahit ano maliban sa totoo, na ikinategorya ka ng kanilang katawan bilang genetically redundant. Narito ang tunay na nangyayari sa pangmatagalang relasyon. Ang katawan ng parehong partner ay nagsisimulang tanggihan ang isa't isa sa biological level. Nabawasan ang atraksyon, nabawasan ang fertility, nabawasan ang sexual na funksyon. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o compatibility. Tungkol ito sa biyolohiyang nagnanais ng diversity. Ang mga mag-asawang tumatagal ay nilalabanan ng kanilang sariling biyolohiya araw-araw. O kaya'y lihim na kinukuha ang kanilang novelty sa ibang lugar. Porn, emotional affairs, full affairs. Ang dead bedroom ay hindi tungkol sa pagod mula sa trabaho. Tungkol ito sa biological boredom. Pero narito ang hindi na pag-uusapan. Ang mga babae ay mas mahusay sa paghawak ng biological reality na ito kaysa sa mga lalaki.
Kaya nilang i-compartmentalize, panatilihin ang kasal para sa stability habang kinukuha ang kanilang emotional o physical na pangangailangan sa ibang lugar. Strategic sila tungkol dito. Ang mga lalaki, nahuhuli kayo dahil impulsive kayo, halata, at hindi marunong magtago ng anumang bagay. Ang mga babae ay matagal nang namamahala ng maraming relasyon, emosyonal, pisikal, pinansyal, sa loob ng maraming siglo. Hindi lang nila ito ipinapangalandakan tulad ng mga lalaki. May buong phenomenon ng mga babaeng may work husbands, ang lalaki sa opisina na nagbibigay ng emotional stimulation, flirtation, novelty ng walang pisikal na pangangaliwa. Nagbibigay ito ng sapat na biological novelty para gawing tolerable ang tunay na kasal. Iniisip ng mga lalaki na inosente ang mga relasyong ito. Hindi. Maingat na pinamamahalaan ng mga ito bilang source ng emotional at biological stimulation na nagpapagawa ng pangmatagalang monogamya. Ang kaibigan sa trabaho ng iyong asawa na kinaka-text niya, nagsisilbi itong biological function na hindi mo na maibibigay, novelty. Gumagamit din ang mga babae ng pantasya sa ibang paraan kaysa sa mga lalaki. Habang nanonood ka ng porn, siya ay nagbabasa ng romance novels, nanonood ng romantic dramas, gumagawa ng mga detalyadong pantasya tungkol sa mga lalaking hindi niya kailanman makikilala. Nagbibigay ito ng psychological novelty ng walang pisikal na pangangaliwa. Pero huwag magkakamali. Sa kanyang mga pantasya, napalitan ka na ng isang bagong tao, isang exciting, isang nagpapabuhay sa kanyang katawan tulad ng dati mong ginagawa. Maaaring nakahiga siya sa tabi mo, pero sa isip niya kasama niya si Jason Momoa o ang lalaking ngumiti sa kanya sa coffee shop. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Una, itigil ang pag-aakala na alam mo kung ano ang gusto ng mga babae sa sexual na paraan. Hindi mo alam. Kahit sila ay maaaring hindi lubos na nauunawaan ang kanilang sariling mga tugon dahil nakondisyon silang mag-perform kaysa mag-explore. Pangalawa, unawain na ang sexualidad ng babae ay mas komplikado at mas hindi monogamous kaysa sa sinabi sa iyo. Pangatlo, kilalanin na ang iyong porn habits ay malamang na sumisira sa iyong tunay na sex life nang higit kaysa sa iyong napapansin. Pinakamahalaga, unawain na ang mga babae ay hindi kailanman magsasabi ng mga katotohanan ito ng direkta. Hindi dahil sila ay mapanlin lang, kundi dahil masyadong mataas ang social cost ng katapatan. Isipin mo ang pagsasabi sa isang lalaki na ang kanyang sexual na pamamaraan ay talagang nagdudulot ng impeksyon. Isipin ang pag-amin na nagpapanggap sila ng orgasm. Isipin ang pagpapaliwanag na ang kanilang katawan ay literal na gusto ng ibang lalaki kahit na mahal nila ang kanilang partner. Ang mga usapang ito ay sisira sa mga relasyon. Hindi mapapabuti. Ang sexual na dinamika sa pagitan ng lalaki at babae ay itinayo sa mutual deception. Nagpapanggap ka na ikaw ay isang sex god na natuto ng lahat mula sa karanasan, hindi mula sa porn. Nagpapanggap siya na gumagana ang iyong mga galaw, na siya ay satisfied, na hindi niya gusto ang variety. Pareho kayong nagpapanggap na ang monogamya ay natural at madali. Pareho kayong nagpapanggap na ang passion ay tatagal magpakailanman. Ang mga kasinungalingang ito ang nagpapanatili sa mga relasyon na gumagana, pero nagpapanatili rin ito sa parehong partner na lihim na hindi satisfied.